some of the steps na ginawa ko dito is ginagawa ko siya on a daily basis. Tapos yung iba naman dyan, weekly lang. So, explain ko later kung yung daily and then yung weekly. So, I'll start off with, inuusok ko yung mga upuan sa gilid. Kasi yung first step is linisin. As you can see, start of the video, parang may mga kalat sa ilalim. Kasi maluwag kasi kami sa mga players namin eh. Ayan inaalaw namin sila magdala ng food. Yun nga lang, yun yung bad side, yun yung disadvantage. Since, alam naman, di ba, hindi naman lahat ng tao is masinop or masipag tumayo para lang itapon yung kalat nila sa basurahan. So, that is something na ginagawa ko yung morning. By the way, may trabaho palikas ako sa gabi. Pero, if there's one thing na hindi ko pwedeng paligpasin sa gabi, yan yun. Yung silipin yung likod ng mga monitor. Kasi nga, minsan, sa sobrang tamad nila, iniiwan nila doon. Ang kinakatakot ko, magkaroon na ng mga alaga, tapos kagatin ng mga wires. Yun yung iniiwasan ko. Kaya, yun yung non-negotiable na talagang gagawin ko siya every night bago ko isara yung shop. So, after ko maglinis, next is tatanggalin ko na yung mga mousepad. So, ang mousepad, weekly ko yung pinapalitan. But, if nakita ko na parang sobrang dumi na talaga, pag mga salabang ko naman yung reklamo ko, papalitan ko na. Kaya syempre, ayoko naman may masabi yung mga players ko na parang dugit ng shop or madumi, and iniisip ko baka isa po yung sa mga maging dahilan para hindi na sila bumalik dito. So dapat lagi din malinis yung shop mo. Tapos ang next is yung keyboards. Yan, as you can see earlier, ginamitan ko siya ng blower. Tapos kapag may mga natira pa din, ito na yung next na gagamitin ko, yung mini walis. Tapos pag hindi pa rin ako satisfied, yan, nababasahanin ko pa yan. Kasi may mga sulok-sulok na medyo mantikit na talaga yung alikabok, nag-stay na siya. So, yan yung pinaka parang final step. Tapos after that, ang next na gagawin ko is, wawalisan naman natin yung pinaka-table. So, damage yung likod ng monitor, okay? And then, pupunasan din natin yan, yung gilid, yung likod. Even the screen, pinupunasan ko yan. Pero hindi yung sobrang basa. Kasi, syempre, baka masira naman yung screen ng monitor. By the way, ito palang shop namin is parang tapat ng basketball court, tapat ng daan. Kaya alikabukin talaga siya. Kahit magpunas ako ng umaga, bandang hapon, expect mo na maalikabok na naman siya. So, this is something new sa aming shop. Actually, matagal ko nang ginawa tong video na to. Ngayon lang ako nagka-time na mag-edit. Ngayon lang sinipan mag-voice over. So, bumili kami ng seat cover para sa mga gaming chair namin. So, I guess isa nito sa mga gusto ng mga players namin kasi komportable yung upuan. So, ang downside lang dito sa seat cover na to is una, medyo mahirap siya ilagay. And then you have to make sure na talagang ipit na ipit siya ng upuan. Kasi kung hindi, mamaya pag inupuan na siya, natatanggal siya agad. Actually, kung ngayon, nandyan na siya, after a few hours, tingnan mo, wala na yan sa upuan. Either nasa ilalim or basta kung nasaan-saan na siya. That's why minsan, binibili na ko yung mga players namin na if in case matanggal, wag iwan sa ilalim, ilagay na lang sa table. Para pag binalik ko ulit, malinis pa rin siya. So, although ganun yung seat cover, hindi pa rin naman ako nagsisisi. Kasi as you can see, di ba, parang nagkabuhay yung computer shop after ko lagyan ng seat cover yung mga chairs. Tapos, ang next is, ito na, ilalagay na natin yung bagong laba ko ng mousepad. So, I highly recommend na yung mga light colors. Although, sasabihin nyo ba, dumihin na. But the reason I'm recommending that is, parang nga naman, makita mo pag madumi na, diba? Hindi yung antay mo pa magreklamo yung mga players mo. Makati na, diba? Tapos ako mo lang papalitan. So, kaya minsan, kahit wala pang 1 week, nilalabang ko na yung reserva ko. Kasi minsan talaga, wala pang 1 week, nagiging madumi na siya. Tapos, ang hirap lang humanap ngayon ng mousepad na makapal. Kasi napansin ko kasi yung second set ng mousepad na binili namin, medyo manipis siya. So, parang madali siya masira. Hindi ko alam kung dahil sa paglalaba ko or dahil sa way ng pagpapatuyo ko. So, ayan yung mga mousepad, nilalagay na natin siya. And then, after that, ang next na gagawin natin is yung mga headset. So, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Kasi siya yung parang pinakamalapit kasi sa mukha nila, diba? Siyempre, maaamoy nila pag mabaho na. At saka dapat, ang maganda kasi pala sa pwesto ko, sa workstation ko, tapat lang siya ng computer shop. So, naririnig ko halos lahat ng conversation nila, yung mga reklamo nila. And ako naman kasi, nakikinig ako sa mga players ko. Kaya pag may narinig ko ng problema, iniisip ko naman talaga. And then, nag-iisip din ako ng solusyon. So, naririnig ko siya, and at the same time, iniisipan ko na siya ng solusyon. So, ayan na yung finished product. So, as you can see, malinis ng ilalim. Bagong palit yung mousepad, and then yung mga chairs, lahat may seat cover. Yan yung itsura na ngayon. But trust me, after a few hours, para na yan ni Yolanda, guys. And then, bago ko umalis sa computer shop, ang next na gagawin ko is yung coin changer. I have to make sure na marami siyang laman na barya. Kasi, pagkagaling kasi sa work after maglinis, syempre matutulog ka na. And the last thing na kayo mo mangyari is yung istorbohin ka nila para sa mga maliliit na bagay. So, ito yung, I think ang tawag dito is coin dispenser, coin changer.
ang nilalabas nito is yung lumang 5 and then yung bago din na 5. So, most of the players kasi ang ginagamit nila is 5 pesos. And that's good for 20 minutes, I think. Di ba, hindi ko pa kabisado. So, ayan. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Very easy, guys. So, lagyan mo lang yung money mo. So, pwede yung coins, pwede yung bills. Kasi ma-arte ko sa mga kapatid. So, ang 20 pesos, syempre, 4 na 5. So, halo-halo yan. In this case, sa video na to, 3 luma and then 1 bago. So, ito yung machine na to. Alam nyo, pag sobrang nilabas na, mabilis pa sila sa alas 4 magsumbo. Pero pag sobrang, pipi sila.